Konnichiwa minasan, genki desu ka? For today's video nga pala ay mamamalengke kami. Since maaga pa naman at saktong sisikat pa lang si Haring Araw hindi na kami sumakay ng jeep dyan. Naglakad na lang kami para makapag-exercise na din. Siguro kung tatansyahin mga 20 kilometers away pa before ka makarating dun. Hala, sinukat? Habang nasa daan pa nga lang kami, may nakita na agad akong mga prutas sa gilid ng kali. Ay, binidyohan pa nga. Pero nagpaalam naman ako sa may-ari. Weekend kasi ngayon, kaya kung mapapansin nyo na walang traffic sa kalsada and kakatapos lang pala ng ulan dito kaya may mga tubig-tubig pa yung flooring. At eto na nga, after 48 hours ay nakarating na kami. Oh ha, sino ka dyan sis? Wala pa yung ligo Zay. Tapos hinanap agad namin yung suki nila dito. Maganda din daw kasi bumili doon. Ay yung mga tinitinda nila ay galing bulungan pa daw. Hay, ako baga ay nagtataka sa bulungan na yan. Dati ko pang naririnig di nung minsan. Ako man din ay naku-curious so tinanong ko kung ano baga ang meron sa bulungan na yun. Ganiri daw kasi yun. Doon sa lugar na bulungan kapag maramihan ang akunin mong order, ibupulong mo lang daw ang gusto mong presyo doon sa pagbibilhan mo. Parang kung baga sa atin ay tatawaran mo siya gayon. Maganda nga palang bumili doon. Kaya pala kapag minsan ay bumibili kami dito sa suki nila tita ay pwede rin tumawad. Hala siya ay parini na kayo at bumili, charis. After nga namin mamili doon sa palaisdaan ay nagtungo na kami ng gulayan dahil weekend ngayon expected na maraming tao. Namili lang kami ng mga kakailanganin na maluluto sa umagahan at hapunan. Uuwi na rin kasi kami ni mama ng Quezon bukas kaya yung tinutuluyan namin sakto lang yung pinamalengke. Almost 1 decade ko na palang kilala si ate kaya dito kami palaging namimili ng mga fresh na gulay sa store niya. Sa mga nakakakilala kay ate, dito lang pala yung store niya sa may bahayang Pag-asa. Sariwa at murang gulay yung mabibili mo dyan. Tapos may sobra pa kapag suki ka na niya. Tapos niyan, ay napadpad na naman kami dyan sa bilihan ng mga halaman. May plano pa atang bumili ang kasama ko ba? Pero in fairness, ang gaganda ng mga halaman nila dito. Sobrang malamig sa mata dahil nung nakita ko ang presyo, ay mura lang din pala pero agad-agad na kaming umalis at baka madagdagan pa ang bitbitin. Ang buong akala ko talaga ay makakauwi na kami ng bahay. Abay may bibilhin pa pala tong kasama ko. Kaya pumasok na naman kami dyan sa may grocery store. And nung napansin ko nga sa loob na medyo maraming tao ay lumabas muna ako dahil wala naman akong bibilhin. Hanggang sa natapos na sa pamimili si tita ay sumakay na kami ng tricycle pauwi ng bahay. Habang nasa biyahe nga ay sinabihan ko siya na humarap muna sa camera at isasama ko siya sa pagbablog ko. Sa una medyo nahihiya pa pero humarap din. Akala mo wala kang lusot sa akin. Pag ako nakasama mo, magiging artista ka. Mga 2 hours lang naman. Hala, hindi lang. Though, nag-enjoy naman kami sa paglalakad kanina. Nagmamadali nga pala kami dyan dahil hindi pwedeng malit sa schedule si Mama Juan. Oh ha, nagtataka na naman sila. Dalawa kasi ang mama ko dito kaya wag na kayong magtaka. Magkapatid lang talaga sila. Pagkarating nga namin ng bahay ay di na ako nakapag-video. Basta nilapag na lang namin yung mga pinamili namin dyan sa kusina at nag-prepare na din ng mga panglahok sa lulutuin. Hindi na naman nga mapakali yung cellphone ko dyan dahil palipat-lipat na naman ang pwesto. Ganyan talaga kapag walang tagahawak ng camera. Pwede ba ikaw na lang? Ay, hihi, nadulas. Habang busy nga kami dyan sa pagbabalot ay sabi ko kay mama na wag mo niya na lang pansinin yung camera na nasa likuran at harapan. Kunyari walang nakaset up. Nagkikwentuhan na lang kami dyan ng kung ano-ano. Hindi kasi kami nakapag-usap ng maayos dyan simula nang lumuwas kami ni mama dahil madaling araw pa lang ay nasa biyahe na agad kami. At mga ilang days lang din ang stay namin dito tapos uuwi ulit dahil may inaasikaso din pagdating sa bahay. Sakto, ito lang yung bonding time namin kaya nilubos-lubos na. Siya din kasi yung naging mama ko nung nagstay ako dito for the past 10 years. Kaya di maikakaila na mama ko na rin siya. Fast forward nga, abay dumako na ulit tayo sa pagluluto. Medyo naliligaw na naman tayo ng landas na tatahakin at kung ano-ano na naman ang pinagsasabi ko dito ba.
Paboritong luto nga pala to ni ate kaya kung nandito siya ngayon ay panigurado na matutuwa yon sa ganitong klase ng ulam. Napapansin ko kasi sa province namin na walang nagtitindang ganito doon kahit suyurin mo pa ang buong palengke ng San Andres, abay wala ka talagang makikita. Minsan nga ay may naglako sa amin ng isang beses, abay ginto ang presyohan at ari nga daw ay galing syudad pa, abay turista yarn. Napaisip na naman ako kung magdadala ako ng ganito doon sa amin, mabubuhay pa kaya? Sa 14 hours ba naman ang biyahe, paniguradong mapapagod din sila. Huwag na lang kayong sumama sa akin para mas marami pa ang makakakain. Hala, kinausap. Pagkatapos ngang paghaluin lahat ng ingredients ay nilagyan ng isang bundle na cheese para naman mas lalong makrimi. Pwede din naman mozzarella cheese kung kaya sa bulsa. Hala, napagastos pa nga. Pero hindi pa naman namin natatry yon. Balang araw, char. Naisip ko palang masarap na siguro yun. O siya sige, hanggang dito na lang muna for today's video. Nawa nag-enjoy kayo. Thank you for watching. See you on my next one. Jane!